isa lang ako noon kasi naghihintay ako ng eksena. So, yun yung mga ganun bagay. Tapos, siguro pag pumunta kami sa set, kailangan namin dumaan pa ng mga grass, madidilim ng mga lugar. So, yun talagang pipigilan mo lang yung takot mo. Pero ano yung mga preparation ng pagkano? Siyempre, di ba pag-over movie, marami ang nangyayari ng mga ay, nagdadasal mo, pinag-test mo. I'm not sure if pinabless ko. Pero ako siguro, isa rin sa preparation ko sa paggawa nitong horror na to is yung hindi mag-prepare. Gets ba? Kasi kailangan mo makuha yun naturally yung takot. Kasi nakakatakot na mismo yung setup, yung eksena na. So, ayun, basta tumalon na lang ako sa eksena, tumalon mo talaga yung takot, tsaka yung mga prosthetics ng mga ano natin, ng mga aswang. Grabe naman kasi talaga. Kasi hindi mo sila matitignan sa mata pag nakita mo sila. So, I would say, nandun na talaga naturally yung takot. So, Last pa na lang. Sige, go ahead, Irving. Kumusta naman yung working experience mo ni Richard? Diba? Ang powerful nilang tatlo. well, hindi ko nga in-expect eh. Kasi si Kuya Richard, palang Captain Marvel pa lang. Hindi ko in-expect na gano'n siya kagaan ng trabaho. Parang ko siyang kuya. Ano yun, in a short period of time, nakapag-bonding kami and sobrang down to earth. Yung Kuya Richard. I just wish na makita yun ng tao. Kasi pag tinignan mo si Kuya Richard, very intimidating. Alam mo, medyo may pagkano nga siya, Gen Z nga siya. May pagka siya, bata siya. Parang minsan siya pa yung mag-reach out sa akin, tingnan mo to, ano mo to, ano mo to? So parang na ako na, seryoso ba si Kuya Richard? O parang gano'n. Napakagaan niya katrabaho. Talagang before kami mag-taping, na-build namin yung connection bilang magkapatid. Tsaka, yun nga nakakalungkot na natapos na yung taping namin kasi wala na, baka sa prom na lang kami magkikita. Kasi napaka-tao talaga ni Kuya Richard, I would say. And to, Miss Ivana Alawi, of course, kasama ko na siya sa PBB. And ito naman, sa movie, ibang-iba na rin naman yung nakita ko. Ano ba? Magaling si Ivana, magaan din siya katrabaho. Kumbaga, hindi rin ako naka-experience ng ilangan sa kanya. Siguro din, nagsama na rin kasi kami sa BB. And, syempre, I'm very grateful for this opportunity na makatrabaho siya kasi grabe ba, nakalabi niya yan, di ba? So, ayun, talagang nakita ko talaga din na i-invest na dito sa movie na to. Action niya. Yeah. Thanks for the kind words kay Ivana and Richard sa last week. Ang yaman-yaman mo ko, hindi ka na bagong phone. Puro sulit na ang We will si Chad in Manila and then, sige, we'll have Chad Rossetti muna ng Manila Beat to shoot the first set of questions. Hi, Chad. Asan yung soup mo? Ba't wala ka pang sunod? He doesn't soup. Waiting. Ayan. Since na-mention mo about Ivana, tapos sobrang laki ng followers ninyo na nasa physical na pala. Ang daming kinilig sa inyo, kahit na show yung channel tayo yun. At nung bang nagkita ulit kayo, parang nandun pa rin ba yung parang dati nahihiya-hiya pa sa kanya doon, parang gano'n. So paano yung naging gano'n nung muli kayo nakita? Of course, oo. May hiya pa rin kasi ako, hiyain naman talaga ako. So, nung una kami nakita, I remember sa Storycon ata yun. Nahiya, but then, ayun, nagkamustahan naman kami sa PBB, nag-congratulate siya sa akin. Tapos, pagdating naman sa set,
nagkaroon rin kami ng time para makapag-build ng connection, bond. At masasabi kong hindi rin naman talaga mahirap makapag-connect. Yeah. Kasi professional, parang work lang naman to. At kailangan namin talaga gawin yung para sa mundo. Tsaka kami, natutuwa kami kasi sa loob ng bahay ni Kuya, pinag-uusapan lang namin, uy, baka naman guest mo ako sa YouTube mo ganyan. Pero ngayon, kasama kami sa movie. So, blessing to para sa amin, tsaka para sa mga supporters na yun nga, sumuporta sa journey namin. Actually, ako nung paglabas ko, medyo hindi pa ako aware. Nung lumabas na lang yung story ko, biglang lumabas ulit yung mga clips. So, ganito pala. So, nung nakita ulit kami, sabi ko, uy, nakita mo to? Meron pala. So, sabi niya, oo, ano ba? Ganyan. Kasi nalaman pa lang na magsasama kayo sa pelikula, paglabas mo ng bahay ni Kuya Rai, Paglabas yung na. etong Evil Origin. Yes. So everything happens talaga parang nilatag sa'yo, no? Galing nga no? Parang plan talaga lahat. Expect the unexpected, sabi nga nila. Yes, with all the blessings na dumarating sa'yo ngayon, kasi kumbaga after BBB, nagsisingkit na ba ngayon sa'yo yung mga pagbabago in terms of your career since ngayon sa MMF? You're the busiest, most important star of 2025. May endorsements. Nagsisingkit na ba? Well, of course, aware ako sa mga blessings na dumarating. But, tinitake ko siya as a way for me to become more humble. You know, itong blessings naman to, na nakukuha ko minsan lang to sa buhay. So, ako, hindi ko siya masyadong sinisik-in na para, para maging kampante, tinitake ko to para maging, mas magutom pa, o mas galingan pa sa industriya. Kasi pinapahalagahan ko talaga itong opportunity na to, na itong taon na to, o itong blessing na dumating sa akin. So, Thanks, Chad. Manila ng pep, ng push, sorry. Hi! Hi guys, so this is your first SRR. So can you share lang one of your most memorable moments from shooting the first one? And then how is it different from this current one? Ano naalala ko lang sa Shake Rattle and Roll, Extreme yung pangalan na 2 years ago. Sabi ni Derek, ikaw na bahala gumawa ng sarili ng character. Sabi ko, ha? Direk ba ako? So, sabi niya, basta ikaw na bahala. So, yun lang yung naging challenge. Yun yung naging challenge sa akin nung time na yun. Kailangan makita ko yung character mo sa akin. Kailangan standard ka. Kailangan pag-build mo yung sarili ng character. So, ayun, yun yung struggle ko nun, no? Parang paano ko magiging different sa ibang characters noon. So, naaral ko na, wala pang dito, wala pang makulit dito, wala pang jolly dito. So, sabi ko, sige, ako na yun. So, yun yung nangyari. What was your reaction ng family mo nung napanood ka sa OFW tapos malaman din kung saan yung current figure mo? Of course, sila na tuwa sila sobra. Sinasabi nga nila sa akin na baka maging aswang na daw ako. Kasi pangalawa Shake Rattle and Roll ko na nga. Super excited sila na makita yung difference kasi like ko sinasabi na grabe, sobrang layo ng character ko from before sa ngayon. Excited sila kasi hindi ko kinikwento sa kanila yung story para magulat sila sa kakalabasan. So, yun, syempre grateful rin sila sa opportunity for me. And since coming out of BBB, parang there's a new generation of fans na siguro didn't know you when you were parang an actor before
siguro ma-appreciate rin nila yung craft ko na mag-isa. Yun yung number one. Makikita nila kung paano ko mag-isa, kung paano ko sa horror na again walang love team. Makikita nila or mas ma-appreciate nila yung effort ko sa pag-arte o yung love ko sa industriya. Kasi, you know, love team is love team. Pakilig, ganyan, pa-sweet-sweet. Pero ito kasi, walang ganun. Medyo intense. So makikita nila yung different side ko. Ano yan, mas mapapalawak nila yung, siguro, sana mas mapalawak yung pag-appreciate nila sa akin as an actor. Yeah. Thank you so much. Thank you, Miss Manila. Who else has set of questions? Si Naz pa meron? Si Naz Tavares ng Pelikula Mania. Hello, kamusta? Nice seeing you. Since physically and emotionally draining yung horror na may action pa, kumusta naman yung preparations mo? And kamusta yung pakikipagsabayan mo kay Richard Rodriguez na kung sa action genre? Totoo yan. Hindi naman sa dami or sa mga nagawa ko yung mga projects before. Grabe to. Sobrang draining talaga. As in, masasabi ko lang na prosthetics pa lang, drain ka na. Kasi ilang oras yung prosthetics, tapos yung, alam mo yung emosyon na kailangan mong makuha sa napakahirap ng kunin. As in, on a normal day, hindi mo naman siya may experience, diba? Na makakita ka ng aswang o matatakot ka ng ganun ka-intense. Hindi. So, kailangan mo siyang build up. Kailangan mo siyang uutin talaga yung takot. Kasi, again, hindi mo siya na-experience on a normal day. Paano ba yung, sorry, ano yung question? Paano yung, Pakikipagsabayan kay Richard sa Pa- action? oo, pakikipagsabayan kay Richard. Actually, ang angas na kay Richard eh. So ako, pinapanood ko siya ng mga unang beses. Tapos, syempre, kailangan kong sumabay. Kasi, magkapatid kami doon. So, kailangan medyo pantay yung ano namin, yung skills ba sa action. Kamusta? Okay naman. I mean, challenging, but at the same time, I would say, ang dami kong natutunan. Ang dami kong natutunan. And parang, sabi ko nga after this, parang gusto ko maging action star. parang saya mag-action. Kasi, angas talaga kay Richard, yung mga galaw niya, sobrang palya, sobrang ang tawag doon, detalyado, sobrang smooth, yan. Second question. Kasi actor ka, tapos may business ka rin. Paano si Dustin yung on a daily, kung yung regular na Pag walang work sa pag may work, I showbiz. mean, paano mo na babalance yung work and business? Sana na may ganyan siya walang work. Just Lord. Ikaw ang schedule niya. Oo. You know, after PBB, nasabi ko na to after PBB, pagkalabas ko dito, agad akong pumunta. Kasi the next day, dito talaga ako pumunta. Tapos minake sure ko lang na okay ang lahat. Nakibalita lang ako sa chef ko, sa manager. So, yun yung nangyari. Tapos, nung naging busy na ako sa showbiz, I'll be honest, nawalan ako ng oras sa Eraya. You know, sadly, nahati yung oras ko. Pero, syempre, hindi ko pwede pabayaan to kasi binuhos ko lahat ng dugo at pawis ko dito nung before ako mag-PBB. Ngayon, tawag-tawag na lang. Lungkot nga niya sa lately daw. Oo, Time kasi, na. alam niyo, Ang hands-on niya, sobra, and the whole team. sobra, promise, itong team ko dito sa Eraya, lagi kami magkakasama before. Every day nandito ako, kasama ko yan sila. Dati. Sabay kami mag-lunch, sabay kami mag-dinner, lumalabas kami.
in. Tapos, sad lang no, kasi ganun talaga ang buhay. Never ko na-imagine honestly na mawawala yung oras ko dito. Pero ganun talaga eh, kailangan mong mag-upgrade o kailangan mong explore ng ibang bagay. Kailangan mong yakapin yung mga blessings na dumating sa'yo. So, very grateful nga sa kanila na kahit na wala akong masyadong oras sa kanila, eh, binibigay pa rin nila yung pagmamahal nila dito. At, yun, pagka may free time naman ako, nandito pa rin ako, pero hindi na kagaya dati. Ngayon, Zoom na lang. Minsan nga dito ka na pero meeting pa din ang nag-aakit. Oo, meeting kami palagi kung ano yung mga plano, yung mga gusto kong mangyari. Actually, may expansion dapat kami. Ayun, I was gonna ask. Doong side, na-hold siya kasi nga wala akong oras. Kasi hindi nyo alam, ako lahat nag-plano na yun, nag-design, mga furnitures. Gusto ko talaga ako yung masusunod sa concept ko. So, ganun din yung gusto ko mangyari sa kabila. Pero ngayon, wala pang oras. Siyempre, gusto ko mag-focus muna sa pag-aarte. Kasi, again, sana ko itong opportunity na to. At gusto kong galingan talaga dito. We're serving lunch na the fabulous pork belly. Sige, go ahead. Inano ko lang. Yung horror movies, usually pang-date siya, no? So, sino yung gusto mong isama pang-date pag nasa Pag-date ba ang horror? It is actually, it's a date movie. Matatakot ka. Bukod sa Kaya tao. kapag pinukanyari mo, sasama mo. Yan mo din. Sino ba? Kayo, syempre. Gusto Pero, ko hindi, siguro yung mom ko na lang. Yan, kasi hindi ko maalala kung kailan yung last movie na napanood niyo sa sinehan. Kasi busy rin siya. So, siguro siya, parang makapag-spend time rin kami together kasi after PBB, alam niyo, nasa PBB ako, iniisip ko po na parang paglabas ko, spend time ako sa kanila na sobra sa miss ko sila. Pero ngayon wala akong time sa kanila halos. Kawitan. Halos wala talaga. Nakikita lang kami. Hi, hello. Tapos alis na dito ko ng bahay. See? Theater tour yan, sure ako. Christmas hanggang the first 3 days ng showing. Pag nag-number 1 na, kaso okay, the last set of questions will come from before I give ko siya sa isang intimate chikahan. Questions from Nicky Wang ng editor ng Manila Standard. Of course. Next, ayan. Hi Dustin. Hello. Magandang tanghali. Tanghali. Ikaw ba before nanonood ka ng mga Shake, Rattle and Roll movies, ang hindi ka pa artista? Oo naman. Oo. Which one was your favorite? Yung yung Chana, yung type ng Undin, oo. Yun. Tagal na na. Tagal na nun. Oo, naalala ko panood ko pa sa if correct me if I'm wrong basta sa, pwede ko ba i-mention yung channel? Parang bawal basta doon, napanood ko siya sa TV. Yun. So how does it feel na, ngayon, second mo no? Second, yeah. How does it feel na this time, ikaw yung nasa Shake, Rattle and Roll? Grabe, alam niyo, parang ano siya, dream come true. Alam niyo, dati bata lang ako na parang hindi ko nga talaga in-imagine na magiging isda ako or mapapanood ako sa TV. Never ko talaga siya na-imagine. So, ngayon na ako na yung umaarte o ako na yung mapapanood sa sinihan na Shake, Rattle and Roll pa. Grabe, nakaka-proud. Siguro, kung babalikan ko yung pagkabata ko before, siguro tuwang-tuwa siya sa mga nangyayari sa akin ngayon. Kasi, yun nga, hindi ko never ko in-expect. And ngayon, na nandito na ako, I would say, mas
hello? Ako kasi every time na may blessings na dumarating sa akin, mas nagugutom pa ako. Mas na-excite pa ako for what's next for me. So, ayan. Speaking of being proud, of course, marami naging proud sa'yo sa pinakunang karera mo this 2025. Pero ikaw, to sum up all the things that have happened sa career mo this 2025, and of course, we're going to end the year on a high note with a movie, promoting and all. In a few words, how do you describe your 2025? Oh. Wow. Huge. Ano ba? Siguro, ultimately grateful. Yun yung masasabi ko. Pasasalamat talaga. Wala akong ibang masabi. Wala akong ibang ma-feel kung hindi talaga pasasalamat talaga sa lahat ng blessings at sa lahat ng tao na sumuporto sa journey ko bilang Toste at bilang aktor. Ibang klase yung blessings na dumating sa akin this year. At wala akong ibang dapat ma-feel kung hindi pasasalamat talaga. Diyan naman nagsisimula yung blessings kung marunong kang magpasalamat. Darating yung blessings na yan. Ayun, like ko sinasabi, even sa mga captions ko, even sa mga interviews, na sobrang grateful ko talaga. So, magtataka ka na lang kung number one, bakit? Diba, minsan, magtataka ka na lang kung deserve mo ba talaga. Pero, again, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang blessings na tatanggapin. So, ako, tinatanggap ko siya ng buong pasasalamat. Of course, deserve mo yan, hardworking eh, no? Diba? Pero last question na lang. And of course, 2 months na lang, 2026 na. Yun na, More than 2 bilis, months. no? How do you see your 2026 going? Wow. As much as I want na sabihin na makapagbakasyon, medyo iniisip ko rin talaga na mas mag-grind pa sa trabaho. You know, ang opportunity naman, hindi yan hinihinto eh. Once na makuha mo yan, dapat hindi ka maging kampante. So, I'm pretty sure next year mas gagalingan ko pa bilang aktor. Mas marami pa akong napapatunayan sa industriya at mas excited ako gumawa pa ng iba't ibang genres ng mga movies or ng mga films. At gusto ko na rin mag-teleserye actually. Tapos, Kailan ba ka nag-roll? Serye niya sa Start na. GMA. Start na ba na. nag-roll? Start na siya. Wow. That would call for another ganito. So, yeah, more businesses. Sana mas maraming investments pa kagaya ni Mr. Sam. mas Of course. madami pang ano yun, sana mahanap yung balance. Sana mahanap yung perfect balance ng trabaho tsaka yun yung mga personal time. Sana mahanap yung balance. We're rooting for you. Ayun. Okay, So, Thank you. and this would be to wrap this up, I'd like to ask, what and or who is your biggest plot twist ng 2025 sa buhay ni Dustin Liu? It doesn't have to be a person, ha? The biggest, what or who. This was the same question asked sa JM Piancas, so gusto ko siyang magkaroon ng dila. Yeah. Like, meron bang biggest plot twist na masasabi mo sa 2025? Of course, wala akong ibang dapat sabihin kundi ang biggest plot twist talaga ng career ko this 2025 ang PBB talaga. Yan naman talaga. Diyan ako nakilala bilang tao. Diyan ako minahal ng mga supporters natin.
din nagsimula yung career ko na, dapat pa nalang mas akong kilalanin, mas naging interesado sila sa akin. So, yun talaga yung plot twist yung PBB kasi reality show ang dami talagang nabuksan sa buhay ko. Ngayon, hanggang ngayon, minamahal pa rin nila ako dahil Dami yung follow. Okay, lunch is now being served. Would you like to make us kwento what is being served right now? Ang sarap-sarap daw, sabi ni Irvin. talaga ba? Pork belly